Nasunog ang aking sakahan sa isang sunog sa tag-araw, kaya't pumunta ako sa bahay ng aking anak na babae. Hinarang ng kanyang asawa ang pinto. Sisirain mo ang aking mamahaling carpet. Wala akong lugar para sa isang babaeng palaboy. Sa desperasyon, tinawagan ko ang anak ng aking yumaong kapitbahay, isang batang itinuring kong parang sarili ko, na ngayon ay isang bilyonaryo. Walang nakakaalam na mayroon ako ng kanyang numero. Nang ilapag niya ang kanyang helikopter sa kanilang damuhan at sinabi ang tatlong salita, "Masaya akong nandito ka." Sundan ninyo ang aking kwento hanggang sa dulo at i-comment ang lungsod kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo na ang narating ng aking kwento. Hindi ko akalain na darating ang araw na tatayo ako sa mismong pintuan ng aking sariling anak, nagmamakaawa para sa isang lugar na matutulugan. Sa edad na 64, wala ni isang gamit maliban sa damit sa aking katawan at ang amoy ng usok na nanunuot pa rin sa aking buhok, nanginginig ang mga daliri kong kumatok sa malinis na puting pinto ni Kelly. Tinupok ng sunog ang lahat. 43 taon ng mga alaala, pagod at pangarap ay naging abo sa isang hapon lamang. Ang aking bahay kubo, ang kamalig kung saan ko inalagaan ang mga nanalong baka, ang taniman ng mansanas na itinanim ng aking yumaong asawang si Franco gamit ang sarili niyang mga kamay, lahat ay nawala. Sinabi ng insurance adjuster na aabutin ng ilang buwan bago maproseso ang aking claim, at kahit paman, baka hindi pa nito masakop ang gasto sa muling pagpapatayo. Wala na akong ibang mapupuntahan. Binuksan ni Kelly ang pinto na nakasuot ng blusang seda na marahil ay mas mahal pa sa ginagastos ko sa grocery sa loob ng 3 buwan. Ang kanyang perpektong kilay ay tumaas nang makita ako, at pinanood ko siyang pagmasdan ang aking pantalong maong na may mansa ng uling at ang maliit na duffel bag na naglalaman ng kaunting gamit na naisalba ko. "Nay, anong ginagawa ninyo dito?" Ang kanyang boses ay may pamilyar na tono ng abala na nasanay na ako sa paglipas ng mga taon. "Nasunog ang sakahan, anak. Nawala ang lahat sa akin." Nag-crack ang boses ko sa kabila ng pagsisikap kong maging matatag. Umaasa sana akong makikituloy muna sa inyo ni Luis ng ilang araw habang inaayos ko ang mga bagay-bagay. Bago pa makasagot si Kelly, lumitaw si Luis sa likuran niya. Ang aking manugang ay laging partikular sa panlabas na anyo, ngunit ang itsura ng pagkasuklam sa kanyang mukha nang makita akong nakatayo doon ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. "Hindi maaari," sabi niya, na humakbang sa harap ng kanyang asawa na parang nagpoprotekta. "Tingnan mo nga ang sarili mo. Puno ka ng abo at kung ano-ano pa. Sisirain mo ang mamahaling carpet ko. Nagkakahalaga iyon ng 850,000. Naramdaman kong nag-init ang aking mga pisngi sa hiya. Pwede naman akong maglinis muna, Luis. Kailangan ko lang, ang kailangan mo ay ayusin ang sarili mong problema," pagputol niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. "Mayroon kaming pamumuhay dito, Aling Ada. Mahalaga ang imahe. Hindi ko pwedeng patulugin ang isang babaeng palaboy sa aking sofa habang maaaring dumalaw ang aking mga kasosyo sa negosyo." Babaeng palaboy. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Sa kanyang mga mata, iyon lang ako ngayon. Hindi ang kanyang biyenan, hindi ang babaeng nagpalaki sa anak na sinasabi niyang mahal niya. Isa lamang pabigat na kailangang itapon. Si Kelly ay hindi mapakali sa kanyang tabi. Ngunit hindi niya kinontra ang kanyang asawa. Ang sarili kong anak, ang batang inalagaan ko noong magkapneumonia siya sa edad na 6, na pinagtrabahuhan ko ng doble para makapagtapos ng kolehiyo, ay nakatayo lamang doon ng tahimik habang tinatawag akong palaboy ng kanyang asawa. Pakiusap, bulong ko, kinamumuhian kung gaano ako kadesperada. "Pinalaki kita, Kelly. Isinakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Wala ba iyong halaga?" Sa isang sandali, akala ko'y may nakita akong kislap sa kanyang mga mata. Konsensya, siguro, o pagsisisi. Ngunit pagkatapos ay inilagay ni Luis ang isang posesibong kamay sa kanyang balikat, at anumang habag na maaaring naroon ay naglaho. "Nay, kailangan ninyong intindihin ang aming posisyon," sabi ni Kelly, maingat ang kanyang tono. "Nakatira kami sa isang eksklusibong subdivision. Tama si Luis tungkol sa imahe. Siguro, pwede ninyong subukang tawagan ang kapatid ninyo sa Cebu. Ang kapatid ko sa Cebu na hindi ako kinakausap sa loob ng 8 taon matapos ang aming pag-aaway tungkol sa burol ni Franco.
Ang kapatid kong nilinaw na hindi ako welcome sa buhay niya. Alam ito ni Kelly, ngunit iminungkahi pa rin niya ito. Naiintindihan ko, sabi ko, habang pigil na pigil ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Naiintindihan kong mabuti. Isinasara na ni Luis ang pinto. Sigurado akong makakahanap ka ng paraan, Aling Ada. Palagi ka namang madiskarte. Sumara ang pinto nang may malakas na kalabog, iniwan akong mag-isa sa kanilang malinis na beranda. Sa bintanang may salamin, nakikita ko ang kanilang mga anino na papalayo, marahil ay babalik sa anumang mamahaling hapunan na kanilang tinatamasa bago ko sila naistorbo. Nanatili akong nakatayo doon ng ilang minuto, ang gulat at di paniniwala ay nakikipagbuno sa isang sakit na napakalalim na parang nalulunod ako. Ito ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak. Ang maliit na batang dati gumagapang sa aking kama tuwing may kulog at kidlat, na umiyak noong kailangan kong mag-overtime sa karinderya para kumita. Nasaan na ang batang iyon ngayon? Nag-vibrate ang aking telepono dahil sa isang text message. Galing ito kay Kelly. Nay, pasensya na, pero tama si Luis. Siguro ito na ang panggising na kailangan mo para simulan mong planuhin ng mas responsable ang iyong kinabukasan. May mga senior living facilities na maaaring makatulong. Senior living facilities. Ang ibig sabihin kahit saan, huwag lang dito. Naglakad ako pabalik sa aking lumang pickup truck, ang tanging bagay na nakaligtas dahil dinala ko ito sa bayan para mamili ng magsimula ang sunog. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakapa ang mga susi. Saan ako pupunta? Ang pinakamalapit na motel ay 30 kilometro ang layo at mayroon lamang akong 12,000 sa aking bank account. Habang nakaupo ako sa truck, bumagsak sa akin ang buong bigat ng aking sitwasyon. Ako ay 64, walang tirahan, at tila ayaw sa akin ang sarili kong pamilya. Ang sakahan na naging aking pagkakakilanlan, ang aking kabuhayan, ang aking pamana, wala na. Ang anak na inialay ko ang aking buhay sa pagpapalaki, na wala sa kasakiman at pag-akyat sa lipunan. Ngunit habang nakatitig ako sa kanilang perpektong bahay na may perpektong damuhan at perpektong harapan, may nagbago sa loob ko. Ang matinding kawalan ng pag-asa ay nagsimulang maging ibang bagay, isang bagay na mas matigas, isang bagay na nabubuo na sa loob ng maraming taon habang pinapanood kong maging isang taong halos hindi ko na makilala si Kelly. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa aking mga kontak hanggang sa makita ko ang isang pangalan na hindi ko pa tinatawagan sa loob ng 15 taon. Lumutang ang aking daliri sa numero, kumakabog ang puso. Naaalala pa kaya niya ako? Mag-aalala kaya siya? Mayroon lamang isang paraan para malaman. Ngunit habang nakatitig ako sa pangalang iyon sa screen ng aking telepono, napagtanto ko na ang aking anak ay kagagawa lang ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Wala siyang ideya kung sino ang kanyang tinanggihan. Wala sa kanila ang nakakaalam. At kapag nalaman nila kung ano ang itinatago ko sa kanila sa lahat ng mga taon na ito, ang kanilang perpektong maliit na mundo ay hindi na magiging pareho. May mga tulay na kapag nasunog ay hindi na muling maitatayo. Si Kelly ang nagsindi ng pusporo. Habang nakaupo sa parking lot sa labas ng bahay ni Kelly, hindi ko mapigilan ang pagbabalik ng mga alaala. Bawat isa ay parang saksak ng kutsilyo, nagpapaalala sa akin ng lahat ng isinuko ko para sa anak na nagsara ng pinto sa aking mukha. Naalala ko ang araw na namatay si Franco. 12 taong gulang pa lang si Kelly, umiiyak ng husto sa burol na halos magkasakit siya. Yakap-yakap ko siya buong gabi sa makitid na kama sa ospital habang nagsusuka siya dahil sa kalungkutan, nangangakong magiging maayos ang lahat. Kahit na wala akong ideya kung paano ko tutuparin ang pangakong iyon, ang life insurance ni Franco ay sapat lamang para sa gasto sa libing. Ang sakahan ay baon sa utang, at mayroon akong anak na nasa ikapitong baitang na higit na nangangailangan ng katatagan. Kaya't ginawa ko ang gagawin ng sinumang ina. Nagtrabaho ako. 3 trabaho. Pang-umagang shift sa Murphy's Diner, panghapong paglilinis ng mga bahay para sa mayayamang pamilya sa subdivision, at panggabing shift sa pabrika ng tela kapag nakakakuha ako. Hindi kailanman nalaman ni Kelly ang mga gabing umiiyak ako hanggang sa makatulog, pagod na pagod at nananakit ang katawan, nag-iisip kung sapat ba akong malakas para mapanatiling buo ang lahat. Hindi niya ako nakitang kumakain ng tinapay na may peanut butter para sa hapunan para magkaroon ng sapat na pera para sa kanyang mga damit sa eskwela.
Bata pa siya. Hindi niya dapat malaman. Ngunit ang pinakamasakit sa puso ko ay kung paano niya ako tiningnan sa mga taong iyon. Na parang isang kahihiyan. Na parang ang aking mga kamay na may kalyo at pagod na mga mata ay nagpapababa sa akin kumpara sa ibang mga ina na nagmamaneho ng magagarang sasakyan at hindi amoy mantika mula sa karinderya. Noong siya ay 16 na, tumigil na siyang mag-uwi ng mga kaibigan. Mas madali kasing tumambay sa bahay nila na sabi niya. Ang ibig niyang sabihin, mas maganda ang bahay nila, mas pulido ang kanilang mga ina. Hindi ako ang uri ng ina na gusto niyang ipakita sa kanyang mga kaibigan. Dapat ay nagalit ako. Sa halip, mas lalo akong nagsikap. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon ang ibang mga bata. Isinakripisyo ko ang sarili kong mga pangarap, ang sarili kong hinaharap, sinasabi sa sarili ko na magiging sulit ang lahat kapag nagtagumpay siya. Nakakatawa ngayong iniisip ko. Lahat ng mga taon ng pagsisikap na gawing perpekto ang buhay ni Kelly, at lumaki siyang naging eksaktong katulad ng mga taong mababa ang tingin sa amin. Ngunit may isa pang bata sa mga alaalang iyon. Isang batang lalaki na ang kwento ay konektado sa amin sa paraang hindi lubos na naunawaan ni Kelly. Si Thomas Tommy Pineda ay nakatira sa sira-sirang bahay sa tabi ng aming sakahan. Ang kanyang mga magulang ay mga lasinggo ng bayan. Alam ito ng lahat, ngunit walang nagsasalita tungkol dito. Hindi direkta. Noong si Tommy ay 8 taong gulang, nagsimula siyang magpakita sa aming pintuan sa kusina tuwing hapunan, laging may dahilan. Tinatanong po ni nanay kung may asukal kayo. Pwede ko po bang hawakan ang mga pusa niyo? Sabi po ni tatay, kailangan niyo po ba ng tulong? Ang katotohanan ay nakasulat sa kanyang payat na katawan at malalim na mga mata. Ang bata ay gutom at hindi lang sa pagkain. Gutom siya sa kabaitan, sa isang taong mapapansin siya, sa isang lugar kung saan ang malalakas na boses ay hindi nangangahulugang may masasaktan. Nakita ito ni Franco bago ko pa man napansin. Kailangan ng batang iyan ng pag-aaruga, sabi niya isang gabi habang pinapanood namin ang 8 taong gulang na si Tommy sa bintana ng aming kusina na nakaupong mag-isa sa kanilang hagdan. Hindi tama ang mga magulang niya. Pagkatapos mamatay ni Franco, si Tommy ay naging anino ko. Lumilitaw siya tuwing umaga bago pumasok sa eskwela, tumutulong sa mga gawain sa bukid ng hindi inuutusan. Pag-uwi ko mula sa aking mga shift, pagod na pagod at halos hindi na makatayo, napakain na niya ang mga manok at nakuha na ang mga itlog. Hindi mo kailangang gawin iyan, anak, sabi ko sa kanya isang hapon nang makita ko siyang naglilinis ng mga kulungan na dapat ay responsibilidad ko. Gusto ko pong tumulong, simpleng sabi niya. Saka, inaalagaan ninyo ang lahat. Dapat may nag-aalaga rin sa inyo. Doon ko nalaman na ang batang ito ay may matandang kaluluwa. 9 na taong gulang pa lang siya, ngunit naiintindihan niya ang isang bagay tungkol sa pag-ibig at katapatan na hindi natutunan ng maraming matatanda. Naiintindihan niya na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Minsan, ito ay tungkol sa pagpili. Hindi kailanman nagreklamo si Tommy kapag umuuwi ang kanyang ama na lasing at bayolente. Hindi niya ako kailanman hiniling na tawagan ang social services, bagamat dapat ko itong ginawa. Sa halip, magpapakita na lang siya sa aking pintuan kasama ang kanyang takdang aralin at hahayaan ko siyang gawin ito sa aking mesa sa kusina habang nagluluto ako ng hapunan. Sa pinakamasasamang gabi, kapag masyado nang malakas ang sigawan mula sa kabilang bahay, makikita ko siyang natutulog sa aming kamalik kinaumagahan. Tiniis siya ni Kelly dahil ipinilit ko, ngunit hindi niya siya tunay na tinanggap. Bakit kailangan niyang laging nandito? Reklamo niya kapag sumasama sa amin si Tommy para sa mga hapunan sa linggo o mga family movie night. Dahil kailangan niya tayo, sasabihin ko sa kanya. Minsan, tayo ang pamilyang pinipili ng mga tao, hindi lang ang pamilyang kanilang kinagisnan. Iirap siya at pupunta sa kanyang kwarto. Kahit sa edad na 12, 13, 14 na, napagdesisyonan na ni Kelly na si Tommy Pineda ay mababa sa kanya. Siya ay mahirap, ang kanyang mga damit ay segundamano, at ang kanyang mga magulang ay ang uri ng mga tao na pinag-uusapan ng mga kagalang-galang na pamilya. Ngunit may nakita ako sa batang iyon. Isang matalas na katalinuhan na hindi lubos na napagyaman ng paaralan, isang determinasyon na nagpapaalala sa akin ng aking sarili noong bata pa ako.
Noong siya ay 15, tinuruan niya ang kanyang sarili ng computer programming mula sa mga libro sa library. Noong siya ay 16 na, nag-aayos na siya ng mga computer ng mga kapitbahay para sa baon. Noong siya ay 17, pinag-uusapan na niya ang kolehiyo, ang pag-alis sa aming maliit na bayan at paggawa ng pangalan para sa sarili. Ang huling totoong pag-uusap namin ni Tommy ay noong gabi bago siya umalis para sa kolehiyo. Nakakuha siya ng full scholarship sa isang kilalang unibersidad sa Maynila, isang bagay na ikinagulat pa rin ng aming high school counselor sa probinsya. Nakaupo kami sa aking beranda, nagbabahagi ng isang termos ng kape at pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo, Tita Ada, mahinang sabi niya. Alam niyo po iyon, di ba? Pinisil ko ang kanyang kamay. Makakahanap ka ng paraan, Tommy. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Siguro po, pero binigyan niyo ako ng isang bagay na hindi ko pa naranasan dati. Huminto siya, pinipili ang kanyang mga salita. Binigyan niyo ako ng pamilya, isang tunay na pamilya. Iyon ay 15 taon na ang nakalipas. Si Tommy Pineda ay nakipag-ugnayan sa unang ilang taon ng kolehiyo, nagpapadala sa akin ng mga Christmas card at paminsan-minsang sulat tungkol sa kanyang pag-aaral. Pagkatapos, abala na siya sa buhay at naging madalang na ang aming komunikasyon. Ang huli kong narinig sa mga tsismis sa bayan, nakapagtapos siya sa Maynila at lumipat sa isang business district. May nagsabi na nagsimula siya ng sarili niyang kumpanya, ngunit hindi ko gaanong pinansin ang mga sabi-sabi. Ngayon, nakaupo sa aking truck sa labas ng perpektong bahay ni Kelly, nakatitig ako sa kanyang pangalan sa aking mga kontak sa telepono. Si Thomas Pineda, ang takot na maliit na batang lalaki na dating tumutulong sa akin na magpakain ng mga manok, ay naging isang lalaking halos hindi ko nakilala. Maaalala pa kaya niya ang babaeng gumawa sa kanya ng mga sandwich na may peanut butter at tumulong sa kanyang takdang aralin? Higit sa lahat, mag-aalala kaya siya na kailangan niya ng tulong ngayon? Ang aking daliri ay lumutang sa kanyang numero habang isa pang masakit na katotohanan ang tumama sa akin. Pinalaki ko ang 2 anak sa bahay kubong iyon. Ang isa ay ang aking biolohikal na anak na nagpatunay na walang halaga ang dugo sa kanya pagdating sa abala. Ang isa naman ay isang batang lalaki na pinili kong mahalin na pinili ring mahalin ako pabalik. Marahil oras na para malaman kung aling uri ng pamilya ang tunay na mahalaga. Nanginginig ang aking mga kamay na halos hindi ko mahawakan ang telepono. 15 taon. 15 taon na mula noong huli kong marinig ang boses ni Tommy. At narito ako, tatawag sa kanya sa aking pinakamababang sandali. Paano kung nakalimutan na niya ako? Paano kung abala siya, matagumpay, napapaligiran ng mahahalagang tao na hindi maiintindihan kung bakit isang matandang babae mula sa bukid ang gumagambala sa kanyang gabi? Ngunit anong pagpipilian ko? Ako ay 64, walang tirahan, at tila walang halaga sa sarili kong anak. Lumalamig na sa loob ng truck, at kailangan kong magdesisyon bago mapuno ang lokal na motel para sa gabi. Pinindot ko ang call button bago pa ako panghinaan ng loob. Nagring ang telepono, 1 beses, 2 beses, 3 beses. Lumulubog ang puso ko sa bawat pagring. Siyempre, hindi siya sasagot. Bakit naman sasagutin ng isang matagumpay na negosyante ang mga tawag mula sa hindi kilalang numero ng 8 oras 30 minuto ng gabi ng Biyernes? Aalisin ko na sana nang marinig ko ang kanyang boses. Hello! Mas malalim na ngayon, mature, ngunit mayroong isang bagay sa tono na nagpasikip ng aking lalamunan sa pagkilala. Ito pa rin si Tommy. Ang aking Tommy, kahit pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Tommy, ang boses ko ay halos bulong. Si Ada ito. Si Ada Morrison mula sa Tita Ada. Ang pagbabago sa kanyang boses ay agaran. Parang kuryente. Tita Ada. Diyos ko. Ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Naalala niya. Hindi lang niya naalala, kundi ang unang bagay na tinanong niya ay kung ayos lang ako. Nagsimulang tumulo ang mga luha bago ko pa mapigilan. Pasensya na sa bigla ang pagtawag ko, sabi ko habang umiiyak. Alam kong matagal na at malamang may pamilya ka na, mga responsibilidad, huwag po, sabi niya nang may diin ngunit malumanay. Huwag na huwag po kayong hihingi ng tawad. Pwede niyo po akong tawagan kahit kailan, kahit saan, para sa kahit ano. Alam niyo po yan.
Ngayon, sabihin niyo po sa akin kung anong problema. Kaya't sinabi ko. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa sunog, ang pagkawala ng sakahan, ang pagtayo sa pintuan ni Kelly para lamang itaboy na parang pulubi. Ikinuwento ko sa kanya ang pagtawag sa akin ni Luis na palaboy, ang katahimikan ni Kelly, ang kawalan ng mapupuntahan. Ang mga salita ay bumuhos na parang tubig mula sa sirang dam, ang 15 taon ng distansya ay gumuho sa loob ng isang tawag lamang. Nakinig si Tommy nang hindi sumasabad, gumagawa ng maliliit na tunog ng pakikiramay at lumalaking galit. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan na nagpakaba sa akin. Masyado ko ba siyang nabigatan? Masyado ba akong umasa sa isang relasyong matagal nang nakalipas? Tita Ada, sabi niya sa wakas, makapal ang emosyon sa kanyang boses. Ang babaeng iyan ay hindi ang maliit na batang pinalaki ninyo. Ang ginawa ni Kelly ngayong gabi ay hindi mapapatawad. Ang matinding pagiging protektibo sa kanyang boses ay nagpaalala sa akin ng teenager na lalaki na nagagalit kapag may mga batang nagsasabi ng masasamang bagay tungkol sa aking mga segundamanong damit o sa aking maraming trabaho. Kahit noon, mas matindi pa ang pagtatanggol sa akin ni Tommy kaysa sa sarili kong anak. Anak ko pa rin siya, mahinang sabi ko, bagamat parang hungkag ang mga salita. Hindi po, sabi ni Tommy nang may tahimik na katiyakan. Ang isang anak ay hindi iniiwanan ang kanyang ina. Ang isang anak ay hindi tinatawag na palaboy ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Alam niyo po kung ano kayo para sa akin, Tita Ada. Kayo lang ang ina na tunay kong nakilala at walang ina ko ang magpapalipas ng gabi sa isang shelter o sa kotse. Huminto ang aking hininga. Tommy, hindi ako tumawag para humingi ng pera o alam ko po. Iyon mismo ang dahilan kung bakit tutulungan ko kayo. Nasaan po kayo ngayon? Tumingin ako sa paligid ng parking lot, abot tanaw pa rin ang bahay ni Kelly. Nandito pa rin po ako sa Millbrook sa aking truck sa labas ng bahay ni Kelly, sa totoo lang. Alam ko kung ano ang tunog niyan. Ang tunog niyan ay nabigla kayo, na lubos na naunawaan. Ligtas po ba kayong magmaneho? Sa tingin ko, mabuti. May isang Marriott mga 20 kilometro pahilaga sa may highway. Alam niyo po ba iyon? Alam ko. Iyon ang magarbong hotel kung saan ginanap ang resepsyon ng kasal ni na Kelly at Luis. Pero Tommy, hindi po kayo ang magbabayad. Tatawagan ko sila ngayon din at magbubook ako ng suite para sa inyo. Pumunta po kayo doon, mag-order ng room service, maligo ng mainit at subukang matulog. Magagawa niyo po ba iyon para sa akin? Isang suite sa Marriott. Hindi ko man lang maisip kung magkano iyon. Ngunit nagsasalita si Tommy na parang walang halaga ang pera. Tommy, hindi mo kailangan ko po. Inalagaan niyo ako noong wala akong anuman. Ngayon, ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Lumambot ang kanyang boses. Saka, kailangan niyo pong maging mahusay ang pahinga para bukas. Bukas? Lilipad po ako papunta dyan unang bagay sa umaga. Nandyan na po ako bago magtanghali. Lilipad? Naguguluhan ang isip ko. Saan ka lilipad galing? Maynila. Huwag po kayong mag-alala sa mga detalye, Tita Ada. Mag-focus lang po kayo sa pagpunta sa isang ligtas na lugar ngayong gabi. Ako na po ang bahala sa lahat. Malayo ang Maynila. Ang ideya na iiwan ni Tommy ang lahat at lilipad sa buong bansa dahil lang tumawag ako ay tila imposible. Hindi mo kailangang pumunta dito. Kailangan ko lang marinig ang isang palakaibigang boses. Tita Ada, malumanay ngunit matatag ang kanyang boses. Naaalala niyo po ba kung ano ang sinabi niyo sa akin noong gabi bago ako umalis para sa kolehiyo? Inisip ko ang gabing iyon sa aking beranda, ang termos ng kape, ang paglubog ng araw. Naalala kong marami tayong pinag-usapan. Sinabi niyo po sa akin na ang pamilya ay nag-aalaga sa pamilya, ano man ang mangyari. Sinabi niyo po na kapag nasasaktan ang isang taong mahal mo, hindi ka nag-aatubili. Hindi ka gumagawa ng mga dahilan. Dumarating ka lang. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa akin noon. Sinusubukan kong ihanda siya para sa mundo sa labas ng aming maliit na bayan. Sinusubukang turuan siya tungkol sa katapatan at pag-ibig sa paraang hindi kailanman nagawa ng kanyang mga magulang. Naaalala ko, bulong ko. Well, darating po ako. At Tita Ada, may isa pa po kayong kailangang malaman.
Isang bagay tungkol sa kung ano ang ginagawa ko sa buhay ko mula nang umalis ako sa Millbrook. Bumilis ang tibok ng aking puso. Mayroong isang bagay sa kanyang boses, isang bigat na nagpapahiwatig na ang usapan na ito ay magkakaroon ng isa pang pagbabago. Ano iyon, anak? Ang kumpanyang sinimulan ko pagkatapos ng kolehiyo naging maayos naman po. Sa totoo lang, higit pa sa maayos, Tita Ada. Hindi lang po ako komportable. Mayaman po ako. Sobrang yaman. Ang salitang iyon ay lumutang sa pagitan namin. Mayaman. Ang batang lalaki na dating nagsusuot ng mga lumang damit ng aking yumaong asawa dahil may butas ang sarili niyang mga damit ay mayaman. Gaano kayaman, tanong ko, kahit hindi ako sigurado kung gusto kong malaman ang sagot. Inilagay ng Forbes ang net worth ko sa 156 bilyon noong nakaraang taon. Halos mahulog ang telepono mula sa aking mga kamay. Bilyon, hindi milyon. Bilyon. Si Tomas Pineda, ang payat na bata na dating tumutulong sa akin na manguha ng mga itlog, ay isang bilyonaryo. Alam kong mahirap itong tanggapin pagpapatuloy niya. Pero ito ang mahalaga. Bawat tagumpay na naranasan ko, bawat pisong kinita ko, bawat tagumpay na nagdala sa akin sa puntong ito, lahat iyon ay nagsimula sa inyong kusina, Tita Ada. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pundasyon na naging posible sa lahat ng iba pa. Hindi ako makapagsalita. Ang aking isip ay nalilito, sinusubukang pagtugmain ang takot na maliit na batang lalaki sa aking mga alaala sa lalaki sa telepono na kaswal na nag-uusap tungkol sa bilyon-bilyong piso. Bukas, pagdating ko sa Millbrook, mag-uusap tayo kasama ang inyong anak at ang kanyang asawa. Malalaman nila kung sino mismo ang kanilang tinanggihan kagabi. Ngunit higit sa lahat, hindi na po kayo mag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng bubong sa inyong ulunan. Aalagaan ko po kayo tulad ng pag-aalaga ninyo sa akin. Tommy, hindi ko kailangan ng bilyon-bilyong piso. Alam ko po. Isa iyan sa mga dahilan kung bakit karapat-dapat kayo sa mga ito. Naging mas mainit, mas malambing ang kanyang boses. Tita Ada, sa loob ng 15 taon, sinusubukan kong alamin kung paano kayo mababayaran sa pagligtas sa aking buhay. Bukas, sa wakas ay magkakaroon na ako ng pagkakataon. Habang ibinababa ko ang telepono at pinaandar ang truck para magmaneho papunta sa Marriott, isang pag-iisip ang paulit-ulit na umalinggaw sa aking isipan. Si Kelly ay tumanggi lamang na patuluyin ang isang babaeng nagpalaki ng isang bilyonaryo. Isang bilyonaryo na tinatawag pa rin siyang tunay na ina. Walang ideya ang aking anak kung ano ang darating sa kanya. Ngunit malapit na niyang malaman na may mga pagkakamali na hindi na mababawi. At may mga tulay na, kapag nasunog, ay isinasama ang lahat. Ang batang pinili kong mahalin ay uwi na, at dala niya ang sapat na kapangyarihan para baguhin ang lahat ng aming buhay magpakailanman. Nagising ako sa pinakamarangyang silid ng hotel na nakita ko. Mga kumot na gawa sa Egyptian cotton, banyong gawa sa marmol, at tanawin ng mga bundok na nakakapigil hininga. Sa isang sandali, nakalimutan ko kung nasaan ako at bakit ako naroroon. Pagkatapos, bumalik ang lahat. Ang sunog, ang pagtanggi ni Kelly, ang tawag ni Tommy. Ang tawag ni Tommy. Kahit sa liwanag ng umaga, tila imposible. Ang takot na maliit na batang lalaki mula sa kabilang bahay ay nagkakahalaga na ngayon ng bilyon-bilyon. At lilipad siya sa buong bansa para tulungan ako. Tiningnan ko ang aking telepono. 9:47 ng umaga. Sinabi niyang darating siya bago magtanghali. Halos hindi ko pa natapos ang aking libreng almusal nang tumunog ang aking telepono. Tita Ada, kalalapag ko lang sa regional airport. Darating ako dyan sa loob ng mga 20 minuto. Kalalapag ko lang. Hindi lumapag na ang eroplano ko o dumating na ang flight. Basta kalalapag ko lang na para bang pag-aari niya ang sasakyang panghimpapawid na nagsisimula ko ng mapagtanto na malamang ay pag-aari nga niya. Dapat ba kitang salubungin sa lobby? Sa totoo lang, iniisip kong bisitahin muna natin ang inyong anak at ang kanyang asawa. Kung handa po kayo. Nanikip ang aking tiyan. Tommy, ayoko ng gulo. Walang magiging gulo. Sa tingin ko lang, oras na para maintindihan nila kung sino ang kanilang tinanggihan kagabi. Hindi niyo po kailangang magsalita kung ayaw niyo. Hayaan niyo lang po akong magsalita.
Makalipas ang 23 minuto, nakarinig ako ng isang tunog na nagpatingin sa lahat ng tao sa lobby ng hotel. Ito ang hindi maikakailang tunog ng mga elisi ng helikopter na papalakas ng papalakas. Lumabas ako sakto para makita ang isang makinis na itim na helikopter na lumalapag sa damuhan sa harap ng hotel. Ang mga staff ng hotel ay nagmamadaling nag-ikot-ikot, marahil ay sinusubukang alamin kung legal ba ito, habang ang mga bisita ay dumidikit sa mga bintana para masilayan. Bumukas ang pinto ng helicopter at lumabas si Tomas Pineda. Halos hindi ko siya nakilala. Ang payat na batang lalaki na may mga segundamanong damit ay napalitan ng isang lalaking nakasuot ng napakagandang terno. Gumagalaw ng may tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa pagkakaroon ng sapat na kapangyarihan para baguhin ang mundo sa kanyang paligid. Ngunit nang makita niya ako, ang kanyang buong mukha ay nagbago sa mainit na ngiti na naaalala ko mula 15 taon na ang nakalipas. Tita Ada. Dumiretso siya sa akin at niyakap ako ng isang uri ng yakap na nagparamdam sa akin na magiging maayos ang lahat. Mas matangkad siya kaysa sa naaalala ko, mas malapad, ngunit ang kanyang mga braso ay pakiramdam pa rin na ligtas. Tingnan mo nga naman, bulong ko habang tinitingnan ang kanyang mukha. Binata ka na. Dahil po sa inyo. Naging seryoso ang kanyang mga mata ngayon. Handa na po ba kayo para dito? Tumango ako kahit hindi ako sigurado kung handa na ako para sa anuman. Ang pagsakay sa helicopter papunta sa subdivision ni Kelly ay wala pang 5 minuto. Tumawag na si Tommy para humingi ng pahintulot na lumapag sa parke ng munisipyo sa tapat ng kanilang bahay. Bagamat hinala ko na ang isang taong may kanyang yaman ay hindi na talaga kailangang humingi ng pahintulot para sa marami. Habang bumababa kami, nakikita ko ang mga taong lumalabas sa kanilang mga bahay. Itinuturo ang helicopter. Ito ang eksklusibong Woodland Estates ng Millbrook, kung saan ang pinakamalaking kaganapan ay karaniwang ang pagbili ng bagong BEVs. Ang paglapag ng isang pribadong helicopter sa kanilang lugar ay tiyak na hindi normal. Nakita ko ang bahay ni Kelly, pagkatapos ay si Kelly mismo, na nakatayo sa kanyang bakuran kasama si Luis sa kanyang tabi. Nakatitig sila sa helicopter nang may parehong pagtataka, tulad ng kanilang mga kapitbahay. Tinulungan ako ni Tommy na bumaba mula sa sasakyang panghimpapawid, ang kanyang mga kamay ay matatag at nagbibigay kasiyahan sa aking braso. Tandaan niyo po, mahinang sabi niya habang naglalakad kami sa parke patungo sa kalye. Wala po kayong utang na paliwanag sa kanila. Wala po kayong utang na loob sa kanila. Pagdating namin sa driveway ni Kelly, isang maliit na grupo ng mga kapitbahay ang nagtipon sa inaakala nilang isang magalang na distansya. Sinusubukan ni Luis na magmukhang matigas at may otoridad, ngunit nakikita ko ang kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Si Kelly naman ay mukhang nalilito. Nay, tawag niya habang papalapit kami. Anong nangyayari? Kaninong helicopter yan? Humakbang si Tommy ng bahagya sa harap ko, isang proteksyon na kilos na nagpaalala sa akin ng teenager na lalaki na dating naghahatid sa akin sa aking sasakyan pagkatapos ng mga huling shift sa karinderya. Ginoo at Ginang Randolph, sabi niya, ang kanyang boses ay may otoridad ng isang taong sanay sa mga boardroom at bilyon-bilyong pisong desisyon. Naniniwala akong nakilala ninyo ang aking ina kagabi. Bahagyang bumuka ang bibig ni Kelly. Ang iyong ina. Hindi ko maintindihan. Si Ada Morrison, ang babaeng tinanggihan ninyo sa inyong pintuan, ang babaeng tinawag ng inyong asawa na palaboy. Ang boses ni Tommy ay perpektong kontrolado, ngunit naririnig ko ang bakal sa ilalim nito. Humakbang si Luis, malinaw na sinusubukang muling igiit ang ilang otoridad. Sandali lang. Hindi ko alam kung sino ka o kung bakit iniisip mong, Tomas Pineda, pagputol ni Tommy, inilahad ang kanyang kamay sa isang kilos na mukhang magalang, ngunit sa paano man ay nagpaatras kay Luis. Maaaring mas kilala ninyo ako bilang Tommy Pineda. Dati akong nakatira sa tabi ni Aling Ada noong bata pa ako. Pinanood kong mawala ang kulay sa mukha ni Luis habang nagliliwanag ang pagkilala. Kahit sa aming maliit na bayan, ang kwento ng tagumpay ni Tommy ay naging alamat. Ang mahirap na bata na nakarating sa isang magandang unibersidad na nagtayo ng isang tech empire na itinampok sa pabalat ng isang sikat na magazine 6 na buwan lamang ang nakalipas. Ikaw yung Tommy Pineda, bulong ni Kelly. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa pagitan ni Tommy at ako. Ang bilyonaryo. Mas gusto kong isipin ang aking sarili bilang anak ni Ada Morrison,
Simpleng sabi ni Tommy. Ang anak na titiyaking hindi na siya muling hihingi ng tulong kaninuman. Lumalapit na ngayon ang mga kapitbahay, naakit ng halatang tensyon at ang lalong hindi kapani-paniwalang katangian ng pag-uusap na nangyayari sa liwanag ng araw sa pinakaprestihiyosong kalye ng Millbrook. Sinubukan ni Luis na bumawi. Tingnan mo, G. Spineda, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, ngunit ito ay isang usapin ng pamilya. Tama ka, sang-ayon ni Tommy. Ito ay isang usapin ng pamilya. Kaya't narito ako. Tumingin siya ng direkta kay Kelly. Pinalaki ako ng iyong ina mula noong ako ay 8 taong gulang. Pinakain niya ako noong hindi ako pinapakain ng sarili kong mga magulang. Tinulungan niya ako sa aking takdang aralin noong sila ay masyadong lasing para mag-alala at tiniyak niyang mayroon akong malinis na damit para sa eskwela. Nagtrabaho siya ng 3 trabaho para magkaroon ng pagkain sa kanyang mesa at palagi siyang mailugar para sa isa pa. Lalong namumula ang mukha ni Kelly. Hindi niya sinabi sa akin na nag-uusap pa kayo. Hindi nga, sabi ni Tommy. Kagabi ang unang pagkakataon na nag-usap kami sa loob ng 15 taon. Tinawagan niya ako dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Dahil ang anak na pinalaki niya, ang anak na isinakripisyo niya ang lahat, ay nagsara ng pinto sa kanyang mukha noong kailangan niya ng tulong. May sarili kaming pamilyang iniisip, simula ni Luis. Pamilya, inulit ni Tommy ang salita na parang mapait. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa pamilya, G.V. Randolph. Ang pamilya ay hindi nag-iiwanan. Ang pamilya ay hindi nagtatawagan ng palaboy. At tiyak na hindi mas nag-aalala ang pamilya sa isang mamahaling carpet kaysa sa babaeng isinuko ang sarili niyang mga pangarap para magkaroon ng lahat ang kanyang anak. Ang maliit na grupo ng mga kapitbahay ay sapat na malapit ngayon para marinig ang bawat salita. Nakikita ko ang mga teleponong inilalabas, marahil para i-record ang komprontasyong ito na magiging gintong tsismis sa mga darating na buwan. Tommy, pakiusap, mahinang sabi ko, inilagay ang isang kamay sa kanyang braso. Sapat na ito. Tumingin siya sa akin, agad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Hindi po, Tita Ada, hindi pa ito sapat, ngunit simula pa lang ito. Tumingin siya pabalik kina Kelly at Luis. Gusto kong maintindihan ninyong dalawa. Si Ada Morrison ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Palagi siyang ganoon at magiging ganoon. Mula sa araw na ito, ano mang kailangan niya, ano mang gusto niya, makukuha niya. Walang tanong-tanong. Kinuha niya mula sa kanyang jacket ang isang sobre. Ito ang titulo ng isang bahay mga 1 oras mula rito. 7 silid-tulugan, 10 ektarya, may mga kasambahay. Kung gusto niya, sa kanya na ito ngayon, malinis at walang anumang utang. Nanlaki ang mga mata ni Kelly habang nakatitig sa sobre. 7 silid-tulugan. Nag-set up din ako ng isang trust fund sa kanyang pangalan kaninang umaga. 1.4 bilyon. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pera. Ang boses ni Tommy ay parang nag-uusap lang tungkol sa panahon sa halip na isang halaga ng pera na magbabago ng buhay ng isang tao magpakailanman. 1.4 bilyon. Nahihilo ako. Ang bahay kubo na nasunog ay nagkakahalaga marahil ng 11 milyon at kasama na doon ang lupa. Mukhang masusuka si Luis. 1.4 bilyon. Simula pa lang iyan, pagpapatuloy ni Tommy, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Kelly. Hindi lang bahay at pera ang makukuha ni Tita Ada. Makukuha niya ang lahat ng mayroon ako, bawat yaman, bawat koneksyon, bawat pinto na mabubuksan ng aking tagumpay. Makakakuha siya ng isang pamilyang tunay na nagpapahalaga sa kanyang ginawa. May pamilya na siya, mahinang sabi ni Kelly. Umiling si Tommy. Hindi, mayroon siyang anak. Isang anak na nagturo sa kanya kagabi na minsan, ang pamilyang pinipili mo ay mas tapat kaysa sa pamilyang iyong kinagisnan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Kahit ang mga kapitbahay ay tumigil sa pagbulong, nararamdaman na nasasaksihan nila ang isang bagay na magtatakda ng mga relasyon sa mga darating na taon. Sa wakas, bumaling si Tommy sa akin. Tita Ada, may naghihintay na kotse para ihatid kayo sa inyong bagong tahanan. Hinihintay na kayo ng mga staff, at nag-ayos na ako ng isang taong magdadala sa inyo para mamili ng anumang kailangan ninyo. Gusto niyo po bang makita ito? Tumango ako, hindi nagtitiwala sa aking boses.
Habang papaliko kami para bumalik sa helicopter, pinatigil kami ng boses ni Kelly. "Ne, sandali. Pwede ba tayong mag-usap?" Dahan-dahan akong lumingon. Ang aking anak ay mukhang mas maliit, pinaliit ng bigat ng kanyang natutunan. "Ano ang gusto mong pag-usapan, anak?" "Nagkamali ako kagabi. Dapat kami ni Luis IT." Nagkanda utal-utal siya sa mga salita, malinaw na nahihirapang humanap ng paraan para bawiin ang hindi na mababawi. Humakbang muli si Tommy, malumanay ngunit pinal ang kanyang boses. "Ginang Randolph, ang pagkakamali ay kapag nakalimutan mong tumawag pabalik o nahuli ka sa hapunan. Ang ginawa mo kagabi ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang pagpili. At ang mga pagpili ay may mga kahihinatnan." Habang umaangat ang helicopter, tumingin ako pababa kay Kelly na nakatayo sa kanyang perpektong bakuran sa harap ng kanyang perpektong bahay, at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi kasiyahan, kundi awa. Wala siyang ideya kung ano ang nawala sa kanya, hanggang sa huli na ang lahat para bawiin ito. May mga aral na matututunan lamang sa mahirap na paraan. At ang edukasyon ng aking anak ay nagsisimula pa lamang. Ang bahay na binili ni Tommy para sa akin ay hindi ko kailanman naisip na titirhan. Nakatayo sa 10 ektarya ng mga burol, ito ay isang mansyon na may istilong kolonyal na may mga puting haligi at mga beranda na parang galing sa isang magazine. Ang mga staff, isang kasambahay na nagngangalang Maria, isang hardinero na si Mang Frank, at isang kusinerang si Aling Elena, ay itinuring ako na parang reyna mula nang pumasok ako sa pintuan. "Ito na po ang inyong tahanan, Ginang Morrison," mainit na sabi ni Maria habang ipinapakita sa akin ang bawat silid na may magagarang kasangkapan at malinis na palamuti. "Nilinaw po ni Avis Pineda na anumang kailangan ninyo, anumang gusto ninyong baguhin, sabihin niyo lang po." Ang unang linggong iyon ay lumipas sa isang karangyaan na hindi ko pa naranasan. Araw-araw may sariwang bulaklak na inihatid. Mga pagkaing inihanda ayon sa aking gusto. Isang wardrobe consultant na tumulong sa aking mamili ng mga damit na tamang-tama sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada. Pakiramdam ko ay ako si Cinderella, maliban na ang aking fairy godmother ay isang bilyonaryo na tinatawag pa rin akong tunay na ina. Bumisita si Tommy tuwing ilang araw, laging may dalang maalalahanin, mga librong sa tingin niya ay magugustuhan ko, mga larawang nahanap niya ng aming lumang kapitbahayan, mga balita tungkol sa mga kakilala namin sa Millbrook. Ngunit higit sa lahat, gusto lang niyang umupo kasama ko sa beranda, umiinom ng kape at nag-uusap tulad noong teenager pa siya. "Masaya po ba kayo dito?" tanong niya sa isa sa mga pagbisitang iyon, pinag-aaralan ang aking mukha. Tumingin ako sa mga hardin, sa maliit na lawa na may fountain, sa buhay na maginhawa at komportable na pumalit sa aking nasunog na bahay kubo. "Napakaganda, Tommy. Mas maganda pa sa anumang pinangarap ko." Hindi po iyan ang tanong ko. Umiti ako sa kanyang pagpupumilit. Kahit noong bata pa siya, mayroon siyang paraan para makita ang katotohanan sa likod ng mga magagalang na sagot. Nag-a-adjust ako. "Marami akong kailangang masanay. Pwede po tayong kumuha ng ibang bahay kung gusto ninyo. Mas maliit, siguro mas malapit sa bayan." "Hindi, anak. Perpekto ito. Hindi lang ako sanay na may mga taong nag-aalaga sa akin sa halip na ako ang nag-aalaga." Inabot niya at pinisil ang aking kamay. 40 taon po kayong nag-alaga sa lahat. Kayo naman po ngayon." Noong gabing iyon, habang nagbabasa ako sa tinatawag ng staff na aklatan, isang tunay na aklatan na may mga estanteng abot kisam at isang hagdan, kumatok si Maria sa pinto. "Ginang Morrison, narito po ang inyong anak. Kailangan daw po niya kayong makausap ng agaran." Nanikip ang aking tiyan. Inaasahan ko na ito, ngunit hindi nito ginawang mas madali. "Papasukin mo siya, pakiusap." Lumitaw si Kelly sa pintuan, nanlalaki ang mga mata habang tinitingnan ang marangyang silid. Halatang nag-ayos siya para sa pagbisitang ito. Ang kanyang pinakamagandang damit, ang kanyang pinakamahal na alahas, ang kanyang buhok ay nakaistilo sa paraang sa tingin niya ay pinakakaakit-akit. Nay! Nakatayo siya roon nang hindi sigurado na para bang hindi niya alam kung pwede siyang pumasok ng tuluyan. "Pumasok ka, anak. Umupo ka." Umupo siya sa dulo ng isang silyang katad, mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay. Sa loob ng ilang sandali walang nagsalita sa amin.
Sa wakas, tumikim siya. Napakaganda ng lugar na ito. Nga. Hindi ko akalain na ganito pala ka-successful si Tomas Pineda. Ibig kong sabihin, alam kong matagumpay siya, pero ang ganitong antas ng yaman. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid ng silid. Naging matagumpay nga siya. Isa pang katahimikan. Nakikita ko siyang nahihirapan kung paano sisimulan ang anumang sasabihin niya. Sa wakas, bigla niyang sinabi, "Nay, nagkamali ako ng malaki noong gabing iyon." Pareho kami ni Luis. Nagulat kami, hindi handa at masama ang aming naging reaksyon. Pero kailangan ninyong maintindihan, hindi namin intensyon na saktan kayo. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha, naghahanap ng tunay na pagsisisi, at nakikita ko ang karamihang ay takot. Ano kung gayon ang intensyon ninyo? Inisip lang namin ibig kong sabihin, napaka-independent ninyo, napakakayang-kaya. Inisip namin na makakahanap kayo ng paraan. Hindi namin napagtanto kung gaano kalubha ang sitwasyon. Sinabi ko sa iyo na nawala ang lahat sa akin sa sunog, Kelly. Gaano pa kalubha ang kailangan? Namula ang kanyang mga pisngi. Tama po kayo. Tama po kayo. Pero nay, pwede nating ayusin ito. Nag-usap kami ni Luis at gusto naming ayusin ang lahat sa pagitan natin. Gusto naming umuwi na kayo. Umuwi? Sa bahay namin. Inihanda na namin ang guest room para sa inyo. Handa na ang lahat. Bagong kumot, sariwang bulaklak, lahat ng kailangan ninyo. Pwede kayong lumipat ngayong weekend kung gusto ninyo. Naramdaman kong may malungkot na ngiti sa aking mga labi. At ang bahay ni Tommy, ang pera ni Tommy, ang kanyang trust fund, anong mangyayari sa lahat ng iyon? Nadulas ang maskara ni Kelly sa isang sandali na nagpapakita ng isang bagay na desperado at mapagkalkula sa ilalim. Well, ibig kong sabihin, hindi mo naman talaga kailangan ang lahat ng ito, di ba? Napakalaki ng bahay na ito, napaka-impersonal. Hindi ba't mas gugustuhin mong makasama ang pamilya? Ayun na. Ang totoong dahilan ng kanyang pagbisita. Gusto niyang isuko ko ang buhay na ibinigay ni Tommy at tumira sa kanilang guest room kung saan sila ay magiging malapit sa akin at sa 1.4 bilyong trust fund. Naiintindihan ko. Dahan-dahan akong tumayo. At ano naman ang iniisip ni Luis tungkol sa pagkakaroon ng kanyang palaboy na biyenan na permanenteng titira? Nagsisisi siya sa sinabi niya. Gusto niyang personal na humingi ng tawad. Napakabait niya. Tumayo rin si Kelly, lumapit sa akin. Nay, pakiusap. Alam kong nasaktan ka namin pero pamilya tayo. Kami ang tunay mong pamilya. Itong si Tommy Pineda, tinulungan mo siya noong bata pa siya, pero matagal na iyon. Nagsisisi lang siya dahil hindi siya nakipag-ugnayan. Kapag nawala na ang pagsisising iyon, saan ka mapupunta? Tinamaan ako ng mga salitang iyon, ginising ang mga takot na sinusubukan kong itago. Paano kung tama siya? Paano kung ang kabutihang loob ni Tommy ay pansamantalang pagsisisi lamang? At kapag nawala na ito, mag-iisa na naman ako. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang kanyang mukha nang bumaba siya sa helicopter na iyon. Ang matinding pagiging protektibo sa kanyang boses nang harapin niya si Luis, ang paraan ng pagtawag pa rin niya sa akin na kanyang ina. Nag-aalala ka na iiwanan niya ako tulad ng ginawa mo? Napaigtad si Kelly. Hindi iyan patas. Hindi ka namin iniwanan. Isinara mo ang pinto sa aking mukha, Kelly. Tinawag akong palaboy ng iyong asawa at sinabing sisirain ko ang kanyang mamahaling carpet. Paano iyon hindi pag-abandona? Pinoprotektahan namin ang aming tahanan, ang aming pamumuhay. Mula sa sarili mong ina. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa pagitan namin. Sa wakas ay tuluyang nasira ang composure ni Kelly. CJ, pinoprotektahan namin ang aming sarili mula sa iyo, sa iyong mga problema, sa iyong pagiging needy, sa iyong patuloy na pagpapaalala sa lahat ng pinaghirapan naming lampasan. Ang pangit na katotohanan ay bumuhos mula sa kanya na parang lason. Sa tingin mo ba madaling maging anak mo? Sa tingin mo ba nag-enjoy akong lumaki na mahirap? Pinapanood kang magpakamatay sa trabaho, nahihiya sa ating mga segunda manunggamit habang ang mga kaibigan ko ay may magagandang bagay. Tinanggap ko ang bawat salita na parang pisikal na suntok. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, Kelly. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Alam ko.
Umiiyak na siya ngayon. At nagpapasalamat ako. Talaga. Pero ginugol ko ang buong pagkabata ko sa pangangako sa sarili ko na hindi na ako mamumuhay ng ganoon. Hindi na ako magiging mahirap, hindi na ako mamaliitin, hindi na ako mag-aalala tungkol sa pera. Ibinigay sa akin ni Luis ang seguridad na iyon at ikaw ay isang banta dito. Ako? Hindi. Ewan ko. Bumagsak siya pabalik sa upuan, ang kanyang perpektong harapan ay tuluyang nawasak. Ang alam ko lang, nang makita kitang nakatayo doon na may mga damit na may uling at desperadong mga mata, kamukha mo ang lahat ng tinakbuhan ko. At nataranta ako. Ang katapatan ay brutal, ngunit at least ito ay tapat. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, naramdaman kong kausap ko ang aking tunay na anak sa halip na isang maingat na pagganap. At ngayon, tanong ko ng malumanay. Ngayon napagtanto ko na marahil ay itinapon ko ang pinakamahalagang relasyon sa aking buhay para sa isang mamahaling carpet at panlabas na anyo. Maliit at talunan ang kanyang boses. Gusto kong ayusin ito, Nay. Kailangan kong ayusin ito. Umupo ako pabalik sa tapat niya. Ang kailangan mo at ang gusto mo ay maaaring dalawang magkaibang bagay, anak. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong ayusin ito dahil nakita mo kung gaano ako kahalaga kay Tommy at napagtanto mong maaaring may mga benepisyo sa pagkakaroon ko sa iyong buhay. Ngunit gusto mo ba talaga ako, Kelly? Gusto mo ba ang iyong ina kasama ang lahat ng aking mga pagkukulang at limitasyon at nakakahiyang kasaysayan? O gusto mo ng access sa kung ano ang maaaring ibigay ng aking relasyon kay Tommy? Binuka niya ang kanyang bibig para tumutol, pagkatapos ay isinara ito. Ang katahimikan ay umabot sa pagitan namin, puno ng bigat ng isang buhay ng komplikadong emosyon. Hindi ko alam kung paano sagutin iyan, sa wakas ay inamin niya. At least iyan ay tapat. Ang alam ko, pagpapatuloy niya ay mahal kita. Palagi kitang minahal kahit noong nahihiya ako sa ating kalagayan. At alam ko na ang pagkawala sa iyo ay sisira sa akin. Inabot ko at kinuha ang kanyang kamay. Hindi mo ako nawala, anak. Ngunit ang relasyon natin noon, kung saan ako ang laging nagbibigay at ikaw ang kumukuha ng walang pasasalamat, ang relasyong iyon ay wala na. Nasunog ito kasama ng aking bahay kubo. Kung gayon, ano ang natitira? Hindi ko pa alam. Marahil wala. Marahil isang bagay na mas mahusay kaysa sa dati. Ngunit nasa iyo iyon para magpasya. Pinisil niya ang aking kamay. Paano ako magpapasya? Magsimula ka sa pag-uwi kay Luis at pag-isipan kung anong uri ng anak ang gusto mong maging sa hinaharap. Hindi kung anong uri ng anak ang sa tingin mo ay gusto ko, o kung anong uri ang magbibigay sa iyo ng pinakamaraming benepisyo, kundi kung anong uri ang tama para sa iyo. At ikaw? Ano ang gagawin mo habang inaalam ko iyan? Tumingin ako sa paligid ng magandang aklatan, inisip ang paparating na pagbisita ni Tommy, ang mapayapang buhay na itinatayo ko sa lugar na ito kung saan ako ay pinahahalagahan dahil lamang sa pagiging ako. Mamumuhay ako, Kelly. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, mamumuhay ako para lamang sa aking sarili. Pagkaalis niya, matagal akong mag-isang nakaupo sa aklatan, pinoproseso ang lahat ng sinabi niya. Masakit ang katotohanan, ngunit nakapagpapalaya rin. At least ngayon alam ko na kung saan ako nakatayo sa aking anak. At least ngayon pwede na akong tumigil sa pag-asa sa isang bagay na hindi naman talaga umiral. Nag-vibrate ang aking telepono dahil sa isang text message. Galing ito kay Tommy. Sana maganda ang gabi niyo. Nabanggit ni Elena na gagawa siya ng paborito ninyong pot roast bukas. Hindi na ako makapaghintay na makasama kayo sa hapunan. Ngumiti ako, naramdaman kong bahagyang lumuwag ang buhol sa aking dibdib. May pamilyang pinipili, hindi ipinanganak. At minsan, ang pamilyang pumipili sa iyo ay mas mahusay kang mamahalin kaysa sa pamilyang kadugo mo. Kailangang magpasya ni Kelly kung anong uri ng anak ang gusto niyang maging. Ngunit alam ko na kung anong uri ng anak si Tommy. Ang uri na lumipad ng libu-libong kilometro para iligtas ang babaeng unang nagligtas sa kanya. 6 na buwan ang lumipas, nakaupo ako sa aking beranda habang pinapanood ang pagsikat ng araw na nagpinta sa mga bundok ng kulay rosas at ginto nang tumunog ang aking telepono. Ang caller ID ay nagpakita ng numero ni Kelly. Ikalimang pagtatangka niyang tawagan ako ngayong linggo. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail.
hindi sa galit pa ako sa kanya. Masyadong maraming enerhiya ang kailangan para magalit at nakahanap na ako ng mas mabuting paggamit para sa akin. Natututo akong magpinta ng watercolors kasama ang isang guro na nahanap ni Tommy para sa akin. Nagbo-volunteer ako sa Regional Animal Shelter, isang bagay na lagi kong gustong gawin ngunit hindi nagkaroon ng oras. Nag-aaral ako ng literatura sa community college, nagbabasa ng mga librong lagi kong gustong basahin sa loob ng 40 taon ng pagtatrabaho ng 3 trabaho at pagpapalaki ng mga anak na walang utang na loob. Higit sa lahat, natututunan ko kung ano ang pakiramdam na maging prioridad ng isang tao sa halip na obligasyon ng isang tao. Bumibisita si Tommy tuwing linggo, minsan 2 beses sa isang linggo kapag pinapayagan ng kanyang schedule. Dala niya ang kanyang laptop at nagtatrabaho sa aking mesa sa kusina habang nagluluto ako, tulad noong teenager pa siya. Minsan dinadala niya ang kanyang mga kasamahan para ipakilala sa akin. Mga matatalino at magagaling na tao na tinatrato ako ng may paggalang na nararapat sa isang taong humubog sa karakter ng kanilang boss. Ito si Aling Ada, sasabihin niya sa kanila. Tinuruan niya ako ng lahat ng mahalaga tungkol sa integridad at katapatan. Lahat ng mabuti sa kung sino ako ay nagsimula sa kanyang mesa sa kusina. Noong nakaraang buwan, ginulat niya ako sa pagpapadala ng mesang iyon mula sa mga guho ng lumang bahay kubo. Sa paano man, natagpuan ito ng kanyang mga tauhan na buo sa mga labi, halos walang pinsala. Ngayon ay nakalagay ito sa aking bagong kusina, may mga gasgas at pamilyar, isang tulay sa pagitan ng aking lumang buhay at ng aking bago. Tumunog ang notification ng voicemail. Labag sa aking kalooban, pinakinggan ko ang mensahe ni Kelly. Ako ulit to. Alam kong pagod na kayong makarinig mula sa akin, pero kailangan ko po talagang makausap kayo. Naging komplikado ang mga bagay-bagay at nabasag ang kanyang boses. Kailangan ko po ng payo nyo. Pakiusap, tawagan nyo po ako. Binura ko ang mensahe ng walang pag-aalinlangan. May mga aral na matututunan lamang sa pamamagitan ng mga kahihinatnan, at si Kelly ay nasa proseso pa rin ang pag-aaral. Sa pamamagitan ng mga kakilala, narinig ko ang tungkol sa mga kahihinatnan na iyon. Hindi na-promote si Luis sa kanyang kumpanya matapos kumalat ang balita kung paano niya ako tinrato. Tila, ang kanyang boss ay isang babaeng hindi nagpapahalaga sa mga lalaking tumatawag na palaboy sa kanilang mga biyenan. Bumagsak ang kanilang katayuan sa lipunan sa Millbrook nang kumalat ang kwento. At sa isang maliit na bayan, laging kumakalat ang mga ganitong kwento. Higit na mahalaga, nagsimulang mawala ng mga kliyente ang negosyo ni Luis. Ilan sa kanyang pinakamayamang customer ay nagsabing hindi sila komportable na makipagtrabaho sa isang taong nagpapakita ng kawalang galang sa pamilya. Sa kanilang lupon, reputasyon ang lahat, at ang reputasyon ni Luis ay nakakalason na ngayon. Ang pinansyal na pressure ay tumitindi. Narinig kong kinailangan nilang ibenta ang BFV ni Luis at isinasaalang-alang na lumipat sa mas maliit na bahay. Ang mamahaling carpet na mas mahalaga kaysa sa kapakanan ng kanyang biyenan ay naibenta sa iba'y 3 buwan na ang nakalipas. Ngunit ang tunay na parusa ni Kelly ay hindi pinansyal. Ito ay ang panonood sa ibang mga tao na tumatanggap ng kanyang itinapon. Nagsimula si Tommy ng isang foundation na nakatuon sa pagsuporta sa mga single mother sa mga rural na komunidad, mga babaeng nagpapaalala sa kanya sa akin noong mahihirap na taon pagkatapos mamatay ni Franco. Inanyayahan niya akong maging bahagi ng board, at natuklasan kong may talento ako sa pagtukoy kung aling mga programa ang magkakaroon ng pinakamalaking pagkakaiba sa buhay ng mga kababaihan. Noong nakaraang linggo, nag-host ang foundation ng isang gala sa Maynila. Pinalipad ako ni Tommy para dito, pinatira ako sa isang penthouse suite. Binilhan ako ng isang gown na mas mahal pa sa kinikita ko noon sa loob ng 3 buwan. Pumasok ako sa ballroom na iyon na kasama siya, ipinakilala bilang aking ina, si Ada Morrison, sa mga tech billionaire, politiko, at celebrity na nakarinig na tungkol sa akin sa pamamagitan ng mga kwento ni Tommy. Ang event ay nakalikom ng 670 milyon para sa mga single mother. 670 milyon na magbibigay ng childcare, tulong sa edukasyon, at emergency funds para sa mga babaeng nahihirapan tulad ko noon. Habang nakatayo ako sa entablado na nagpapasalamat sa mga donor, naisip ko ang takot na batang ina na ako 30 taon na ang nakalipas, nagpapakapagod sa trabaho para lamang magkaroon kami ng bubuong sa aming ulunan.
Hindi kailanman maiisip ng babaeng iyon na balang araw ay tatayo siya sa isang ballroom na puno ng pinakamakapangyarihang mga tao sa mundo na nagsusulong para sa ibang mga babaeng tulad niya. Naglabas ang lokal na pahayagan ng isang larawan namin ni Tommy sa gala. Sa larawan, pareho kaming nakangiti, nakaakbay siya sa akin, at suot ko ang isang silver na kwintas na ibinigay niya. Isang simpleng pendant na may nakasulat na, pinakamahusay na ina sa mundo. Alam kong nakita ni Kelly ang larawan dahil 3 araw pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa aking bahay nang hindi inaanyayahan. Nay, kailangan nating mag-usap, sabi niya, nakatayo sa aking beranda na may suot na murang damit na hindi ko nakilala. Wala na ang mga designer na damit at perpektong buhok. Mukha siyang pagod, mas matanda, desperado. Hindi na natin kailangan, kalmadong sagot ko. Nawala na ang lahat sa akin. Nag-file si Luis ng divorce noong nakaraang buwan. Sinisi niya ako sa pagsira sa kanyang karir. Sinabi niyang ang pagpapakasal sa akin ang pinakamasamang desisyon na ginawa niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha. Nakatira ako sa isang studio apartment sa itaas ng labahan. Nagtatrabaho ako sa karinderya kung saan ka dati nagtatrabaho. Sa parehong karinderya, Nay. Sa Murphy's. Naramdaman ko ang isang kurot ng isang bagay. Hindi awa kundi pagkilala. Alam ko kung ano ang pakiramdam na magtrabaho sa Murphy's, na umuwing pagod at amoy mantika. Ngunit ginawa ko iyon dahil sa pag-ibig, para suportahan ang aking anak. Ginagawa ito ni Kelly dahil sa wakas ay naabutan na siya ng kanyang mga pagpili. Pasensya na sa iyong pinagdadaanan, sabi ko, at sinsero ako. Ngunit ang iyong mga problema ay hindi na sa akin para solusyonan. Pero anak mo ako. Ikaw ay isang 40 taong gulang na babae na gumawa ng kanyang mga pagpili ng malinaw at sinadya. Pinili mo si Luis kaysa sa akin. Pera kaysa sa pamilya. Panlabas na anyo kaysa sa pag-ibig. Ngayon kailangan mong mamuhay kasama ang mga pagpiling iyon. Nagkakamali ang mga tao, Nay. Hindi ba ako karapat-dapat sa kapatawaran? Doon ko siya tiningnan. Tiningnan ko talaga siya at nakita ko, hindi ang takot na bata na kanyang ipinapakita, kundi ang mapagkalkulang babae na naging siya. Ang kapatawaran ay hindi kapareho ng pagsagip, sabi ko sa kanya. Pinatawad na kita ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ang pagpapatawad sa iyo ay hindi nangangahulugang ililigtas kita mula sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Umalis siya pagkatapos noon, ngunit hindi bago ko siya nahuling kumukuha ng mga larawan ng aking bahay gamit ang kanyang telepono. Marahil ay plano niyang ibenta ang mga ito sa isang gossip blog o gamitin ang mga ito para kumbinsihin ang mga tao na mayroon pa siyang access sa yaman ni Tommy sa pamamagitan ko. Kaninang umaga, darating si Tommy para sa aming lingguhang almusal. Naglalakbay siya sa nakalipas na 10 araw, isinasara ang isang deal na magdaragdag daw ng isa pang 28 bilyon sa kanyang net worth. Ngunit tumawag siya araw-araw, kinukumusta ako, tinitiyak na masaya ako at malusog at mailahat ng kailangan ko. Narinig ko ang kanyang helicopter bago ko pa ito makita. Ang pamilyar na tunog na iyon na naging soundtrack ng aking bagong buhay. Habang paakyat siya sa hagdanan, muli akong namangha sa pagbabago. Hindi lang ang kanyang tagumpay, kundi ang paraan ng pagdadala niya sa kanyang sarili ngayon, may kumpiyansa, makapangyarihan, ngunit malumanay pa rin kapag tumitingin sa akin. Magandang umaga, maganda, sabi niya, hinahalikan ang aking pisngi. Kumusta ang paborito kong ina ngayon? Perpekto, ngayong nandito ka na. Umupo siya sa silyang katabi ko, tinanggap ang kape na inilabas. Ni Maria. May balita ba mula kay Kelly ngayong linggo? 5 tawag. Wala akong sinagot. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Mabuti. Binigyan mo na siya ng sapat na pagkakataon. Minsan iniisip ko kung masyado akong malupit. Tita Ada, sabi niya, hinawakan ang aking kamay. 30 taon po kayong naging masyadong malambot. Nagbigay kayo ng nagbigay hanggang sa wala nang natira. Tingnan niyo kung saan kayo napunta. Nakatayo sa kanyang pintuan, nagmamakaawa ng masisilungan matapos mawala ang lahat. Tama siya, ngunit mahirap pa ring tuluyang bitawan ang pagkakasala. Anak ko pa rin siya. At anak niyo pa rin po ako. Ang pagkakaiba, pinili ko pong maging. Bawat araw na gumigising ako, nagpapasalamat ako na iniligtas ninyo ako. Si Kelly ay gumigising na may sama ng loob dahil hindi kayo perpekto.
Naging matatag ang kanyang boses. Wala na po kayong utang sa kanya higit pa sa naibigay ninyo na. Nang hapong iyon, habang si Tommy ay nagtatrabaho sa kanyang laptop sa kusina at naghahanda ako ng hapunan, naisip ko ang landas na nagdala sa akin dito. Ang sunog na sumira sa aking sakahan ay parang katapusan ng lahat. Ngunit ito pala ang simula ng pag-aaral na mas maihalaga ako kaysa sa inakala ko. Nag-vibrate ang aking telepono dahil sa isang text message, hindi mula kay Kelly ngayon, kundi mula kay Maria Santos, isang babaeng nakilala ko sa pamamagitan ng foundation. Siya ay isang single mother ng 3 sa isang maliit na bayan, may 2 trabaho at nahihirapang bayaran ang pagpapagamot sa cancer ng kanyang anak. Ginang Morrison, sabi sa text. Binayaran ng emergency fund ng foundation ang operasyon ni Emma ngayon. Sabi ng mga doktor, magiging maayos na siya. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan sa ginawa ninyo para sa aming pamilya. Iniligtas ninyo ang buhay ng aking maliit na anak. Ipinakita ko ang mensahe kay Tommy nang umiti at pinisil ang aking balikat. Ito ang mahalaga, sabi niya. Ito ang pamana na itinatayo ninyo. Noong gabing iyon, habang nakaupo ako sa aking beranda at pinapanood ang isa pang kamanghamanghang paglubog ng araw, naisip ko si Kelly na nagtatrabaho sa kanyang shift sa Murphy's Dinner, umuuwi sa kanyang studio apartment. Marahil ay nag-scroll sa mga larawan ng aking bagong buhay sa social media at naaawa sa kanyang sarili. Naisip ko si Luis, na ang pag-akyat sa lipunan at materyalismo ay nagkakahalaga sa kanya ng lahat ng inaakala niyang mahalaga. At naisip ko ang aking sarili, isang 64 taong gulang na babae na nawalan ng sakahan, ngunit natagpuan ang kanyang halaga. Natinanggihan ng kanyang anak, ngunit niyakap ng anak na pinili niyang mahalin. May mga kwentong hindi nagtatapos sa pagkakasundo. May mga nagtatapos sa pagtanggap. Pagtanggap na hindi mo maililigtas ang mga taong ayaw maligtas. Na hindi mo mapipilit ang mga tao na mahalin ka pabalik. Na minsan, ang pinakamabait na bagay na magagawa mo ay hayaan ang mga taong mamuhay kasama ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Tumunog muli ang aking telepono, numero ni Kelly. Sa pagkakataong ito, pinatay ko na ng tuluyan ang telepono. Bukas, lilipad kami ni Tommy papuntang Denver para bisitahin ang isa pang proyekto ng foundation. Sa susunod na linggo, makikipagkita ako sa isang publisher na gustong magsulat ako ng libro tungkol sa katatagan at pangalawang pagkakataon. Sa susunod na buwan, kukuha ako ng cooking class sa Tuscany, isang bagay na pinangarap ko sa loob ng maraming dekada, ngunit hindi ko inakalang makakaya ko. Nabubuhay ako sa buhay na laging nararapat sa akin, ngunit hindi ko naisip na hilingin. At nabubuhay ako kasama ang mga taong pumili sa akin, nagpahalaga sa akin, at minahal ako ng eksakto kung sino ako. Ang batang iniligtas ko ay iniligtas ako pabalik. At sa pagkakataong ito, sapat na ang talino ko para tanggapin ang pagsagip. May mga pamilyang ipinanganak, may mga itinatayo, at may mga kinikita sa pamamagitan ng mga taon ng katapatan, pag-ibig, at sakripisyo na kinikilala at sinusuklian sa halip na baliwalain. Sa wakas ay natutunan ko na ang pagkakaiba, at iyon ang nagpabago sa lahat. Ngayon, gusto kong malaman ang tungkol sa inyo na nakinig sa aking kwento. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nasa aking kalagayan? Naranasan niyo na ba ang isang bagay na katulad nito? Mag-comment sa ibaba. At pansamantala, iniiwan ko sa huling screen ang 2 iba pang kwento na paborito ng channel, at tiyak na magugulat kayo. Salamat sa panonood hanggang dito.